Sound. Wait lang. Madulas ka? Nawa pakabanalin mo, O Diyos, ang kamangyan na ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo, dakilang Diyos. Sa umaga pong ito ay pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Hinihiling po namin ang iyong patnubay ng banal na Espiritu upang kami ay maging ganap sa pag-aalay namin ng banal na misa ngayong ika-4 na araw ng Misa de Gallo. At idinadalangin din namin ang aming kapatid na magninilay na si Brother Fernando Medina ay iyong pagpalain. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo. Kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakilanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po naman. Batiin natin ang ating katabi ng isang magandang umaga. Good morning, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, nasa ika-4 na Misa de Gallo na po tayo sa araw na ito. At sa ating selebrasyon ng banal na misa, inihayag ng Diyos sa mabuting balita
na sa kanyang pagparito ay pagbubuklurin ang mga tao ayon sa kanyang ginawa sa kanyang kapwa at sa Diyos, tulad ng pagbubuklod ng pastol sa tupa at sa mga kambing. Hilingin natin sa Diyos na tayo maging ganap sa pagdiriwang natin ngayong umaga. Mag-krus tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sasabihin natin na wala tayong sala, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipagtatapat natin ang ating mga sala, ang Diyos na matapat at makatarungan, patatawarin ang ating mga sala at lilinisin ang lahat ng ating kasamaan. Ikumpisal natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, sa Diyos at sa ating kapwa. Magsiluhod po ang lahat. Mahabaging Diyos, Nagkasala kami laban sa iyo, sa aming pag-iisip, sa salita at sa gawa, sa pamamagitan ng aming nagawa at nakaligtaan naming gawin. Hindi ka namin minahalang puso, gayon din ang aming kapwa tulad ng aming sarili. Tunay na dinaramdam namin ang lahat at pakumbabang nagsisisi kami dahil sa anak mong si Jesucristong Panginoon namin. Mahabag ka at patawarin mo po kami upang maging kasyasya kami sa iyong kalooban at sumunod sa iyong daan para sa ikaluwalhati na iyong pangalan. Amen. kahabagan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang inyong mga sala at patatagin kayo sa lahat ng kabutihan. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, manatili sana kayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Magsitayo pa lahat. Panginoon, maawa ka. Diretso ka lamang mo kanina. Ba't ako titingnan mo? Wala ako titingnan. Para magpapakabot ka na. Ay, mo.
del cielo. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Tayo'y manalangin. Mapagmahal at dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig sa sangkatauhan ay inihandog mo ang iyong pinakamamahal na anak na nagkatawang tao na tulad namin. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na mapasa amin ang diwa ng kanyang pagtuturo, na makita namin ang kalagayan ng mga nangangailangan at gawin niyang kaming bahagi ng kanyang paglilingkod na tumugon sa aba nilang mga kalagayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Magsiupo pa ang lahat. Ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ni Isaias. Kabanata 22, nagsisimula sa ika-22 hanggang ika-25 talata. Ibibigay ko sa kaniya ang susi ng bahay ni David. Nang kaniyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas. Nang ipininid niya. Itatayo ko siya na parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kaniyang ama. Sa kaniya, maaatang ang buong pananagutan sa sambahayan ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga kamag-anak ay sa kaniya aasa, parang mga sisidlat, mga kopa at palayok na nakasabit. Kung magkagayon, wika ni Yahweh, mababali ang sabitan, mabubunot at malalaglag, at ang lahat ng nakasabit doon ay madudurog. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang atin pong Salmo Responsorio ay matatagpuan sa awit 80. Narito po ang ating isasagot. O Diyos, kami iyong ligtas. Ulitin po natin. O Diyos, kami iyong iligtas. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sagot po. O Diyos, kami iyong iligtas. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap at tubusin, ibalik mo kami. Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal, iligtas mo kami at iyong sinag, kami ay tanglawan. Sagot po. O Diyos, kami iyong iligtas. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na itinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Sagot po. O Diyos, kami iyong iligtas. Ang pangalawang pagbasa. Ang pangalawang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ng Pahayag kay Juan, Kabanata 22, nagsisimula sa ika-12 hanggang ika-17 talata at magpapatuloy sa ika-20 hanggang ika-21 talata.
Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punang kahoy na nagbibigay ng buhay. Subalit may iiwan sa labas ng lungsod ang mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Yahweh ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika, lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, halika, lumapit ang sino mang nauuhaw, kumuha ang may ibig na tubig na nagbibigay ito'y walang bayad. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Hesus, naway kamtanan lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nawa pagkabanalin mo, O Diyos, ang pamangyan na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Father Oriel, nawa patnubayan ka ng makapangyarihang Diyos, ipahayag mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa kamay ng Diyos ilalagak. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Pakinggan ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo sa kabanata 25. Magsisimula sa talata 31 hanggang sa ika-46 na talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit,
o nasa bilangguan at aming dinalaw, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi po namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po naman. Ang atin pong tagapagsalita ngayon ay nandilbihan po dito sa bayan po ng Samal bilang isang Vice Mayor at siya rin po ang Vice Chairman ng Parish Council sa kasalukuyan at gayon din po ay siya rin po yung Direktor sa ating paaralan dito po sa Samal Ecumenical Learning Center at kasalukuyan din pong presidente ng hanay po ng mga kalalakihan. Akin pong ipinapakilala si Brother Fernando Medina. O Diyos, ipakaloob mo kay Fernando Medina ang iyong gabay sa kanyang paglilinay ay maging inspirasyon sa aming mga tagapakinig sa ngala Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Brother Ariel. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga din po naman. Medyo inaantok pa yata kayo ba? Magasarap ang tulog kanina, umuulan. Huwag po kayo mag-alaala. Bago matapos yung sasabihin ko, mga tulog na kayo. Parang ang laki-laki na simbahan natin. Nakakatiyak ako na maraming matitirang almusal mamaya. So sobra yung merienda natin. Maraming salamat mga kapatid dahil sa kabila ng ulan ay narito po kayo. Father, hindi po tayo makapag-bisikleta ngayon. Wala mo ng biking. Pakibati nga po ang ating kasiping ng good morning. Good morning po sa atin lahat. Good morning po. Mga kapatid, bago po ang lahat ay nais ko magpasalamat kay Bishop Lito, sa ating Bishop po ng Diocese, kay Father, sapagkat binigyan niya po ng magandang pagkakataon ang katulad naming mga laiko upang makapagbahagi ng reflection sa ating mga family. Tunay nga po na ang laiko ay naging bahagi ng pagkakatatag ng ating simbahan. At isa po itong malaking karangalan para sa amin mga laiko. Magiging inspirasyon po ito upang lalo naming pagsikhayan ang pagpapabuti ng ating simbahan. Mga kapatid, ngayon po ay ika-19 ng Disyembre, ika-3 linggo po ng Adbyento.
Ang Adbyento po ay ang pagpunta ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Ang kahulugan po ng salitang ito ay coming o ang pagdating. Ito mga kapatid ay isang magandang pagkakataon upang pag-ibayuhin pa natin ang ating pananalig sa ating mga puso na laging may pagdududa. Ito ay tamang panahon upang tayo ay makapaghanda upang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay hindi nahihintakutan, kampante at naniniwala tayo na tayo ay kakasihan ng kanyang pagmamahal. Ang Adbyento po ay isang panahon ng paghahanda. Tiyak pong darating ang ating Panginoon. Sabi nga sa English, let us not be caught with our pants down. Huwag sana tayo nakahubo pag dumating ang Panginoon. Dapat po mga kapatid, ay lagi tayong nakahanda. Sapagkat kung magkagayon, mabubulaga na lamang tayo at ating iyon kapapahamak. Ang isa po sa buod ng Adbyento, mga kapatid, ay ang pagbabantay o pagpansin. Panahon ito upang tingnan natin ang nilalaman ng ating mga puso. Sinasabi nga palagi, walang nakakaalam ng oras at panahon kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesus. At ang Adbyento ay isang paalaala upang lalo nating pagbutihin ang ating espiritual na pamumuhay bilang paghahanda upang hindi nga tayo maligaw o maihiwalay. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, minabuti ko pong banghayin o i-outline ang mabuting balita sa ilang hiwalay na mga punto. Una, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay may katiyakan sa kanyang pagbabalik. Marami pong sipi sa banal na aklat na tumatalakay kung paano babalik ang ating Panginoong Hesus. Bago niya isiwalat ng hayagan ang kanyang sarili, binigyan niya tayo ng mga senyales, ng mga palatandaan, kung kaya't nasa atin na po sa ating pagkukusa, kung tayo po ay tatalima o susunod, susuway, o kaya'y mapahamak. Sa pahayag, Kabanata 16, talata 15, ay nagsabi, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paparito ang Panginoong Hesus gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon siya darating. Mga kapatid, ano po ba ang karakter o pag-uugali ng isang magnanakaw? Ang magnanakaw po ay tuso, sly and cunning, mapanloko, bibilugin ang iyong ulo, at darating siya nang wala kang paghanda, na ikaw ay kampante. Ang magnanakaw ay may masamang kalooban, masamang intensyon sa kanyang kapwa, ngunit nakagawa pa rin niyang mambola o ipahayag ang kanyang sarili nang hindi mo malalaman. Ang lahat ng kanyang balak ay masama. Meron na ba kayong nakita magnanakaw na naggawa ng sulat, pinadala sa inyo, at sinasabing, mahal naming Ginoo at ginang ganon-ganon, bla bla bla. Marangal po namin pinababatid sa inyo na kayo po ay isa sa mapalad na may-ari ng tahanan na aming pagnanakawan mamayang 2:00 na madaling araw. Kung kaya po, pabutihin po ninyo na huwag nyo niyang isasarado ang inyong pinto at mga bintana sapagkat nanakawin namin ang lahat ng inyong kagamitan. Ang magnanakaw po, Panginoon, ay isang napaka-grabing karakterisasyon ng isang individual. Ngunit, minabuti ang ating Panginoon na itulad ang kanyang sarili sa magnanakaw sapagkat nga ang kanyang pagdating ay hindi natin malalaman. Sa Mateo, Kabanata 24, talata 44,
Sinasabi po mga kapatid, kaya nga kayo'y magsipaghanda naman, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Gayon din po sa Lucas, Kabanata 17, talata 26 hanggang 30. At kung paano sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa kaarawan ng mga tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nalipol silang lahat. Gayon din po mga kapatid, sa kaarawan ni Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre. Terrifying, di po ba? Parang nakakatakot na panginoorin. Ngunit nangyari na ito mga kapatid. Pangalawa, ang ating Panginoong Jesus ay darating bilang isang hukom. Mga kapatid, naranasan niyo na bang maakusahan sa isang korte? Napakahirap pong kalagayan, sapagkat hindi mo alam kung anong parusa ang bibigay sa iyo ng hukom. Siguro, bagamat ako'y lalaki, siguro maiyahambing iyon sa isang babaeng manganganak. Hindi mo alam kung ano ang susunod mong kalagayan. Ikaw ba'y palalayain o ikaw ay magdurusa sa bilangguan? Ngunit may maganda pong balita mga kapatid. Ang maganda pong balita ay mayroon tayong isang hukom sa katauhan ng ating Panginoong Hesus na matalino, mapagmahal at pasensyoso. Kilala ang ating Panginoon sa banal na kasulatan bilang tapat na hukom. At ang payo niya nga sa atin ay humatol din tayo ng matuwid na kahatulan. Naalala niyo po ba sa ating banal na kasulatan ang pagdadala ng mga eskriba at ng mga pariseyo ng isang babae sa harap ng ating Panginoon? Nahuli nila ang babae na nangangalunya. At sinabi nila, dapat patayin ng babae sa pamamagitan ng pagbato. Alam niyo ang mga kasunod na nangyari. Ang ginawa ng ating Panginoon, tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabing, mauna nang bumoto sa inyo kung sino ang matuwid. At ang mga sumunod na pangyayari nga, hindi kinundi na ng ating Panginoon ang makasalanang babae at gumawa siya ng paraan upang ang mga nag-aakusa sa kanya, yung pong mga eskriba at pariseyo, nahatulan ang kanilang konsyensya. At sapagkat sila may makasalanan din, sila'y umalis ng isa-isa at nalungkot. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa babae, hindi rin ako hahatol sa iyo. Ngunit may pasubali po. Ang sabi niya, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Gayon din naman mga kapatid, nung nagalit sina Apostol Santiago at Juan sa isang nayon sa Samaritano na naging pampalasan sa ating Panginoon. Sinabi nila sa Panginoong Hesus, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Dadapwat, lumingon sa kanila ang ating Panginoon at sila ay pinagwikaan. Hindi ko alam at hindi ninyo alam kung anong espiritu mayroon kayo, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang lipulin ng tao, kung hindi para iligtas sila. Ang tapat na hukom ay may habag at pangunawa. Nakakatuwa po mga kapatid, di po ba? Dumating po ang Panginoong Jesucristo sa mundong ito upang iligtas ang kanyang tao. Gayunman, mayroon pong the other side of the coin, mayroon pong paalala. Totoong may pagkahabag ang ating Panginoon. Ngunit, hindi naman siya nag-aalis ng pangangailangan ng disiplina. Ito ay kailangan upang matuto
ang nagkakamali. Ito ay bahagi ng kanyang matiyagang pagmamahal. Marahil, maihahambing natin ang ating Panginoong Hesukristo sa isang mapagmahal na magulang na nagsasabing, kung ang mga bata ay matigas ang ulo at mahirap supilin, pagpasensya ninyo sila sa pamamagitan ng pagmamahal. At sa gayon, ay mahubog ninyo ang kanilang pag-uugali sa paraang nais ninyo. Mga kapatid, kay laki po ng kaibahan ng sistema ng hukuman ng tao at sa ating Panginoong Hesukristo. Sa tao po, pwede ka pang dumalangin para ma-reconsider ang iyong kasalanan. Nagsisimula po madalas ang pag-aahin ng kaso sa atin sa pamamagitan ng pagdulog sa barangay captain. May binuo pong lupon ng pangkapayapaan ang barangay captain at sila ang humaharap sa mga kaso. Ito po ay ginagawa upang huwag ma-clog up o huwag dumami ang kaso sa mga regular na korte. Pag hindi po nagkasundo ang nagrereklamo at ang nireklamo, itinataas po ng barangay captain ang kaso sa ibang venue o forum. At karaniwan, ito po ay ang korte. Siya po ay mag-i-issue ng certificate to file action. Ibig sabihin, pwede ka na magdemanda sa ibang paraan. Pero sa ating pong Panginoong Hesukristo, mukhang hindi ganoon po. Sapagkat pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, wala na pong TRO, wala pong temporary restraining order, wala pong dalangin upang ma-reconsider ng ating Panginoon na patawarin tayo sa ating pagkakasala. Ang sabi nga sa mabuting balita, we are going to be judged according to our deeds. Final, para exam, pass your paper, finish or not finish. Ngunit, sobra pa rin mahabagin ng ating Panginoon, mga kapatid. Nagbigay siya ng magandang halimbawa kung paano tayo huhusgahan o hahatulan. Inihintulad niya ang mga taong kanyang huhusgahan sa dalawang hayop, ang tupa at ang kambing. Ang kambing at tupa po, para sa kalaman natin lahat, ay galing sa pamilya, sa iisang pamilya. Ngunit mayroon po silang makakaibang pag-uugali. Ang tupa po ay palagay sa mga kawan. Lagi po siyang kasama ng mga kawan. Siya ay nanginginain ng damo ng maayos. Siya ay maamo, mabait. At ang mahalaga, siya ay nakikinig sa kanyang pastol. Alam po niya ang boses ng kanyang pastol at sa isang sigaw lamang, siya ay lumalapit. Kabaligtaran po sa kambing, mga kapatid. Ang kambing ay sly, tuso. Siya ay independent. Nais niyang gawin ang gusto niyang gawin. Pumupunta siya sa mga maling direksyon na hindi inihahanda sa kanya ng pastol. Siya ay pasaway. Kinakain niya ang lahat. Kumakain siya ng lata ng sardinas, lata ng corned beef, mga sinampay ng kapitbahay, at mga halaman na itinatanim ng mga tao. Kung kaya ang kambing, mga kapatid, ay laging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Ang gagawin po ng ating Panginoon, sangayon sa ating mabuting balita, hahamigin niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang kambing sa kanyang kaliwa. Mga kapatid, ang second coming po ay sinasabing final and infinite. Ito ay ang paglilikom ng mabubuti ang kapala sa masama. Ang layunin po nito ay upang malaman kung sino ang makakasama ng Panginoon sa kanyang kaharian at kung paano parurusahan ang mga sumusuway. Ang di matuwid ay ihihiwalay. The unrighteous will be purged from the righteous. Ang pinakamainam na halimbawa nito
ay ang tupa at ang kambing. Pero, wait lang po tayo mga kapatid. Bilang isang pastor at isang mabuting hukom, tayo naman ay pinaghahanda ng ating Panginoong Hesus upang makaiwas tayo sa lupit ng araw na darating. Nagbigay po siya ng mga senyales. Katulad din po ng pagtaya natin ng panahon. Mga kapatid, ako po ay isa sa mapalad na bata na namuhay po sa looban. Ito po sa Isdaan Bago. At dahil nga po ang mga tao doon ay halos puro maing isda, madalas ko pong naririnig sa kanila ang pagtaya ng panahon. Para po sa inyong kalaman, noong panahon ko po bilang bata, wala pa po doon si Ernie Baron, wala pa si Mang Tani, wala pa si Kim Atienza, wala pa si Noli de Castro. Ang mga mangingisda po noon ay pinapakiramdam lamang kung ano ang magiging kaayusan panahon sa maghapon. Alam na alam po yan ni Nakainad Samson, ayun po siya. Isa po siya magaling na mangingisda. Ang mga mangingisda po natin, pag nagkaroon po ng namumuong ulap sa Manila Bay, alam na po nila kung ano ang darating. Yun po ang tinatawag nilang salatan. May mga tawag pa sila sa ihip ng hangin. Mayroong habagat, yun po nanggagaling sa West Philippine Sea. Yung salatan, ito po ang laging pinagdahilan kung bakit nagkakabagyo, nagkaka-tidal wave, storm surge. Yung amihan, dalawang klase pa po ang amihan. May amihang magulang at may amihang bata. Yung pong balaklaot, yun ang nanggagaling sa bundok. Bakit po tinataya ng mangingisda ang panahon? Ito po ay para ma-minimize nila, mababawasan ang kasiraan. Kung nakikita po nila ang senyales sa may bandang Manila Bay, kaagad nilang itinatali ang kanilang mga bangka upang hindi hampas-hampasin ng galit ng alon. Ang mag-asaka, ganun din. Sineserga nila ang kanilang mga bahay, nililikom ang mga hayop, at kung mayroong mga prutas na aanihin, ay kaagad itong aanihin. Ngunit, very glaring po mga kapatid, na pagkatapos ng unos, ay may paghihirap. Sa mangingisda, sa unang araw ng pagkatapos ng unos, mga 3 araw, sagana po ang kanilang huli sa dagat. Sapagkat mapipitas o mabibrich ang mga palaisdaan. Lalabas ang mga isda at kanilang mahuli. Sa magsasaka, ganun din. Dadami ang gulay at prutas sa palengke. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, mandadalang o kukunti ang prutas. At dadami ang nagbebenta ng atsara. Dahil po inani na yung mga papayang mura. Marami pa po mga palatandaan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Katulad po ng lindol, mga ulan, trahedya, sunog, virus, at iba-ibang klase ng kalamidad. Ito po ay tungkol sa kalikasan. Sa hanay po ng tao, ang sabi sa mga senyales, ang tao raw ay magiging mas malupit at mapagmahal sa sarili, sakim at ganid at manluloko. Nangyayari po ito ngayon, mga kapatid. Napakaraming mga lupa ng mga mahihirap na kinakamkam na mayayaman. Nanloloko ang mga taong mga namumuno sa atin. Sa eleksyon pa lamang, talamak na po ang vote buying. Sa mga pagawaing bayan, hindi pa nagsisimula ang proyekto, ay pinaghahati-hati na ng mga politiko at ng mga pinuno. Darating din daw ang mga bulaang propeta. Nangyari po yan sa mga pastor na humuhula ng pagkagaunaw ng mundo. Babangga daw ang Halley's Comet sa ating mundo
at tayo'y mauubos. Mayroon pong nangyaring computer collapse noong year 2000. Ngunit ang mas malupit, mga kapatid, ang pagbaligtad sa katotohanan. Ang mga kabutihan ngayon ay ginagawang masama. Ito ay nararanasan ng ating simbahan sa pamamaraang Red Tag Scare. Ang sabi nga natin, masama bang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa? Masama bang ipagtanggol ang mga squatter? Masama bang tulungan upang makakabit ang hustisya ang may hirap? Ang ating pong simbahan, mga kapatid, ay mayroong tinatawag na outreach ministry. At iyan po ay katungkulan ng ating mga pari. Ngunit sa pagtulong natin sa may hirap, nasagasaan natin ang masamang balakin ng mayayaman. Kung kaya't tinatawag po ang ating mga pari na komunista. Ilang pari na po ba at bishop ang napatay sa hanay ng Iglesia Pilipina Independiente sa pagtatanggol nila sa mahihirap? Mga minamahal na kapatid, tinuruan din tayo ng ating Panginoon ng 3 bagay upang mapabilang tayo sa kanyang kanang bahagi, upang tayo ay maging tupa. Una, magmahal. Yun po ang una, tinuruan niya tayo magmahal. Pangalawa, tinuruan ulit tayo magmahal. Pangatlo, tinuruan na naman tayo niya magmahal. Pero magmahal ng wagas, for real, hindi po peke. Madalas, mga kapatid, may mga kaibigan tayo, mga kakilala na nagkakaroon ng problema. Tayo ay sinasangguni. Hindi upang makinig lamang. Kung hindi ang intensyon ay magbahagi tayo ng maitutulong sa kanya. Ngunit madalas, tinatapik lang natin ang kanilang balikat at sabi, hayaan mo na, makakaraos din yan. May awa ang Diyos. Sa tingin nyo, tama po ba ang pakipagsimpatya lamang sa tao? Nagmumukhang concern sa kanyang kalagayan. Hanggang doon na lamang po ba? Hindi ba pwedeng magbigay tayo something more? Hindi ba po pwedeng abutan natin ng konting salapi para maipadama natin ang pagmamahal? Pwede bang salita lamang? Kung tapik lamang po sa balikat, I think that is fake. Ito ay malaking insincerity. Hindi tayo sincere sa ating ginagawa. Parang pakitang tao. At kung magbibigay, bakit pine-Facebook pa? Kinukunan pa ng picture. Ano ba yon para hangaan ng ibang tao? Mga kaibigan, kung ang ginagawa natin ay gayon, yun ay parang props lamang. Gusto nating magpagwapo at magpa-beauty sa mata ng tao. Pero sa panig po ng ating Panginoong Jesus, ang hirap lokohin nun. Hindi mo yung madadaya. Kung sobra naman ang kabutihan, minsan nakakaduda rin. Tulad lamang sila ng mga politiko na tumatayo sa entablado. Para makakuha ng boto, minsan magbibigay ng mga certificate of grant of land reform para sa photo operations. Ang mga ganitong kabaitan, mga kapatid, ay balot ng pagkukunwari. Totoo, mababait sila, ngunit ang kanilang layunin ay pansarili. At ang kabutihang binibigay nila sa ating kapwa ay hindi galing sa kanilang bulsa, kundi galing din sa kanilang nakukurakot. Sa pagbibigay naman, maraming paraan ang nagagawa. Alam niyo po ba na ang pagbibigay ay isang paraan para makontrol ninyo ang inyong kapwa? Sapagkat ang kabutihan loob, mga kapatid, ay may kapalit na pagtanaw ng utang na loob. Kung kaya't pag kayo naman ang nangailangan sa inyong tinutulungan, hindi siya nakakatanggi. Kahit na ang tulong na hinihingi niyo sa kanya ay mangangahulugan ng paggawa niya ng masama.
Sabi, control the mind, and you control his soul. Ang mga taong ganito ang gumagawa ng kabutihan na may kapalit. Tulad ng mga boss sa mga kumpanya na magbibigay ng dagdag sweldo. Pero ang kapalit naman ito ay ang haplitin sa pagod ang kanilang manggagawa upang tumaas ang produksyon. Ang isang manggagawa ay magbubunga ng 100 pisong produktong yari. Ngunit ang gagastusin lamang ng boss niya ay 10 centimos lamang. Ganon din po ang mga landlords na malaki. Nagbibigay sila ng mga pautang sa maliliit nilang mga magsasaka hanggang sa mabaon ang mga ito sa utang at makuha nila ang kanilang mga bukid. Ito po ay kabaitang peke. May mga kakilala po ba kayo na sobrang yaman pero galing sa illegal ang kabuhayan? Ngunit ano mo, ay mga Panginoon sila na pinagmamanuhan. Napanood niyo po ba ang pelikulang Godfather? Si Don Vito Corleone. Sa pelikula po yun, ipinakita kung paano nagkakamal ng maraming pera si Don Vito Corleone. Ngunit sa kabila ng kanyang kabagsikan at kalupitan, natatakot ang mga tao sa kanya at siya'y ginagalang. Ito ang paggalang at pagmamahal na galing sa masamang paraan. May mga nagbibigay din nga mga kapatid, ngunit ang kanilang mga abuloy ay kapatak lamang sa kanilang kakayahan. Ewan ko kung napapansin ninyo, pag mayroon tayong offering, kapag dumating na yung supot sa kanila, at paggang bibigay 100, medyo pagdukot, itataas pa. Tapos, pabagal ang paglalagay sa supot. Kapag naman maliit ang bibigay, pagdating, biglang mabilis para wag tumunog yung barya. Yung iba naman, may nangyari na dito noon, nung ako'y sakristan. Nagbigay yung nagsimba, kumuha ng sukli. Nakakatawa po ba? Ewan ko kung nakakapansin niyo mga kapatid. Ang ganitong mga pagmamahal sa kapwa ay hindi po tama. Sapagkat marami po nagmamahal sa atin na ang pagmamahal natin ay pinagtutubuan, pinagkikitaan. Kinakalimutan nito, ang tunay pong pagmamahal mga kapatid ay ang paglimot sa ating sariling kapakanan at ang paghahandog ng oras, kakayahan at kalakasan para sa kabutihan ng iba. Alagaan po natin ng ating mga kapwa ng walang kapalit. Ito po ay nasa Mateo, sa ating banal na ebanghelyo ngayon. Ang paglilingkod sa kapwa ng walang kapalit. Paglilingkod na matyaga at maunawain. Ito ay mapanuyo, maawain at nagpapahalaga kahit na may madaming lumalaban dito. Mga kapatid, samantalang ang mabuting balita ay tumatalakay sa ating paghanda, isang malaking konsiderasyon po para sa atin na magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo at maging mapag-abang. Bilang pagsusulit, mainam na itanong natin sa ating mga sarili, ano ang batayan ng aking mga relasyon sa aking kapwa? Ako ba ay makasarili o nagnanais lamang ng tubo mula sa paggawa ng mabuti? Ganong kadalas mong inuuna ang iyong kapakanan kaysa sa iba? Gaano kadalas mong itinatanong sa iba kung mabuti ka o masama? Nakikita mo ba ang kabutihan sa ibang tao, maliit man o malaki? Paano mo ipinadadama ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Paano ka magsalita sa iyong kapwa? Ang iyong bang kabutihan ay naghihintay ng kapalit. Ano ba ang lumalabas sa iyong bibig? Kabutihan ba o lason?
Sa bandang huli, mga kapatid, gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagmamahal sa mga the least of our brethren, ang mga may sakit, ang mga walang tirahan, ang walang saplot, ang dumadanas ng kawalan ng katarungan, at mga kababayan natin na nahihirapan. Sila po ang image ng ating Panginoong Hesus. Kung ano po ang ginagawa natin sa kanila, ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay dapat lamang may kapalit na konsiderasyon mula sa atin. Siya ang ating tupa. Siya ang ating maamong kordero na nagbigay sa atin ng genuine love, purong-puro. Magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat ibinigay niya lahat ang senyales at palatandaan upang tayo ay maging handa sa Kanyang pagbabalik. Magmahalan tayo ang Kanyang bilin tulad ng Kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal na genuine, honest, at sincere. Muli po, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Tumayo tayong lahat at sa ating pagpapatuloy ay ihayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaysa sa pagka-Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya nalikha ang lahat, nang dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nagluklok sa kanan ng Ama, at paparitong muli, puspos ng kaluwalhatian, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya tayo sa isang iglesyang banal, katolika, apostolika. Sumasampalataya tayo sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Upo tayo sa ating panalangin ng bayan ay ating pong isama ang pasalamat nila Teresa Bugay, Teresita Ramos, Michelle Ocampo, ganon din kay Judy Bugay, Sally Samson, Leslie at June Enriquez, Oring Talastas, Aurora Lingal, Bebe Gomez, Tarsilia Estrella, Nora Ortiguera at Mar Caribeo. Sama din natin ang mga kapatid natin nag-alay ng pasalamat sa umagang ito, sila Ellen Hualda at Sita Adonai. Dalangin din natin ang may kaarawan na si Michelle Castro na patuloy na bigyan ng kalakasan at pagpapala ng Diyos. Para din sa ating panalangin sa mga may sakit, sila nawa ay bigyan ng kagalingan ng Panginoon na si Christy Lapica, Bon Kaisel Baktat at Yolanda Kabiling. Idalangin din natin ang mga yumao na sila Ernesto Saldana at Mercy Ocampo. Luluhod tayo para sa ating panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa bayan ng Diyos sa buong mundo. Para sa Obispo Maximo Retimbang. Para sa ating Obispo Joselito Cruz. Para sa ating Kuro Paroko Reverend Father Roderick Miranda.
para sa katapunang ito, at para sa lahat ng mga obispo, pari at diakono, at sa iba pang naglilingkod sa dampana at sa lahat ng tao. Ipanalangin natin ang Santa Iglesia. Makapangyarihang Diyos, inaanyayahan mo kami ngayon upang luwalhatiin ang iyong banal na pangalan bilang isang katawan ni Kristo. Ininadalangin namin ang pagkakaisa sa Iglesia upang ang lahat ng mga nananampalataya sa iyo manatili sa turo ng mga apostoles sa pagtitipon ng panalangin at pagsasalo sa isang tinapay. Pagkaloob mo ng lahat ng mga obispo at pari na maging tapat sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa pamumuno ng iyong kawan, sa pagpapalaganap ng pag-ibig at pagkakaisa na iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo para sa kapayapaan, para sa pagkakaunawaan ng mga bansa, para sa kalasugan ng mga lahat ng tao sa bansang ito. Manalangin tayo sa katarungan at kapayapaan. Maawaing Diyos, tanglawan mo ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa upang sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ang kapayapaan ay mapalaganap sa prinsipyo ng katarungan, pagkamatuwid at katotohanan. Iligtas mo ang iyong bayan sa pagkamataas at katiwalian at ihatid sila sa daan ng iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mahihirap, may sakit, nagugutom, inaapi at mga nasa kulungan. Manalangin tayo para sa nangangailangan at nasa ligali. Mahabaging Diyos na siyang aliw ng mga nahahapis, ang lakas sa mga nagdurusa, dinggin mo ang pagtatangis ng mga nasaabang kalagayan at lahat ng mga nangangailangan, at ipagkaloob din ang matagpuan nila ang iyong awa sa gitna ng kanilang mga luha. Pagkalooban din ang tibay ng loob upang makatulong at makapaglingkod sa kanila, alang-alang na rin sa Kanya na nagdusa para sa aming kaligtasan, ang iyong anak na si Jesucristo. Manalangin tayo para sa mga yumao. Manalangin tayo para sa kanilang kapayapaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Tanggapin mo ang aming panalangin na aming inaalay para sa iyong mga lingkod na sumakabilang buhay. Naway sa pamamagitan ni Jesucristo na nabuhay na muli mula sa kamatayan, ay bangunin din ang lahat ng mga namatay sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mga nag-aalay ng kanilang handog sa dambana, sa may kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, at para sa lahat ng may mga alay sa misa ng pasasalamat sa Panginoon. O Diyos, ang iyong kalinga bilang amay bumabalot sa lahat ng bahagi ng mundo, inahabilin namin sa iyong pagmamahal ang lahat ng aming mga kapatid at minamahal sa buhay. Bigkisin mo sa tibay ng pagmamahal ang lahat ng sumasampalataya sa iyo at patatagin mo ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sapagkat sa iyo, Ama, ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng iisang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y bininyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng dulot na Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng bati ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala tayo ng alay, pumaroon tayo sa kanyang harapan. Magsiupo pa lahat.
Tayo ang lahat para sa ating pag-aalay. Sapagkat atas mong ibabalik sa'yo, bahagi lang pala ay narito. Hindi dahil sa kailangan mo, kundi yao'y papuri sa iyo. Sabay-sabay nating ialay ang mga salaping handog, walang hanggang Diyos. Pinagkaloob mo ang lahat ng aming makakamit. Ang iyong biyaya ay nagdudulot ng lahat ng aming pangangailangan. Kaming mga lingkod mo ay nagdudulot sa iyo, nitong alaala ng aming pasasalamat sa lahat mong kaawaan. Amen. Ang tinapay, walang hanggang Diyos. Pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Pagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Ang alak, makapangyarihang Diyos. Tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito ay maging banal na inumin upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat.
Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain ay maging makapat sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating alay sa kapurihan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan sa ating kapakinambangan at sa buong niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Tinaas na namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan na lagi saan man. Pasalamatan ka namin, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan naming pinahayag ang iyong kalawalhatian, na laging nagpupuri sa iyo, na nagsasabi ng banal. Banal. Banal na Panginoon. Higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa pagkakasugo mo dito sa amin ng iyong anak na si Kristo. Naging tao siya upang ibalik kami sa iyo nang kami magbago sa pamagitan niya. Namatay siya sa krus sa amin, dahil sa amin, isang ganap na sakripisyo para sa kasalanan ng lahat. Muli siyang nabuhay upang kailanman ay maging tagapamagitan namin. Sinugo niya ang Espiritu Santo upang siyang magpatuloy ng iyong pagliligtas. Noong gabi bago siya namatay, inuutos niya sa amin na lalahanin siya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Nang makasalo niya ang kanyang mga lagad sa hapunan, kumuha siya ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo at pinaghati-hati ito. Ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Sa tuwing kakanin niyo ito, ay gawing pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak, at nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito kanyang binigay sa kanila at sinabi, "Ito ang aking dugo ng bagong tipan ng Diyos at ng tao. Ibinubuhos ito sa inyo upang kayo'y patawarin. Pagsaluhan niyo ito, gawing pag-alaala sa akin." Sa awit, ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya nga, Ama, sinasagawa namin ang iniutos sa amin ng iyong anak. Sa pamagitan ng tinapay at alak na ito na aming inaalay sa iyong harapan, ay aming ginaganap ang alaala ng kanyang muling pagbabalik sa buhay na ito, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang kanyang pag-akyat sa langit, at pagkakasugo niya sa Espiritu Santo. At kami nagagalak sa iyong pagliligtas na naghihintay sa muli niyang pagdating. Tanggapin mo kami alang-alang sa iyong Espiritu Santo,
kaming kakain ng iyong tinapay na ito at iinom nitong alak, ay magkaisang tunay sa iyong anak at sa aming pagbabago at pagkakatatag sa kanyang matagumpay na buhay. Naway matapat kami sa paglingkod at umulad sa araw-araw sa aming ganap na pagkatao. Sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, sa pamagitan niya, kasama niya, sumasa Kanya, sa pagkikiisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, Magsiluhod po ang lahat. O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Tulad ng itinuro sa atin ng ating dakilang tagapagligtas na si Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sinasamo namin sa iyo, niligtas mo kami sa lahat ng masama. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa panahon namin at sa tulong ng awa. Ilayo kami sa pagkakasala at sa ligalig. Sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay, naghaharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin natin ang Kordero ng Diyos.
ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tanggapin ninyo ang mga ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. Busugin niyang iyong puso sa pamagitan ng pananampalataya ng may pagpapasalamat. Panginoon, hindi kami karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami.
Tatayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tayo manalangin. O Diyos, pinahintulutan Tulutan mo mo. kami makasali sa kahanga-hanga mong misteryo. Pangkaloob mo na isinasamo namin sa iyo na sa pamamagitan ng iyong habag ay patawarin ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin na nabubuhay at naghaharing kasama mo sa pagkikiisa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo tayong lahat. Magandang umaga po. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Una po, salamat Kuya Nanding Medina sa iyong refleksyon ngayong umaga. Palakpakan natin si Kananding. At sa mga nag-alay po ng misa pasalamat, maraming salamat po. At ganoon din, salamat sa nag-alay ng ating paalmusal ngayon. Kay Ellen Walda, kay Sita Adonai, at kay Nanay Chabing Inton, bilang pag-alala sa namayapa na si Nemesio Inton Tamayo. At ganoon din mga kapatid, ang Share the Joy of Christmas, meron na po siyang pang Share the Joy. Kung maglalagay po kayo ng Share the Joy of Christmas, lagyan niyo po ng Share the Joy of Christmas. Ha? Baka naman mapunta yung Share the Joy to Father. Magkaiba po yun. Share the Joy to Christmas. Kaya, at ganoon din po, Misa Kantada ay sa 24 na po. 24, 6:30 PM. Manood po kayo, live. Bahagi siya ng panuluyan. Kaya salamat po dun sa mga nakatanggap ng special sponsor. Pagka nabigyan po kayo ng sobre ng merong panuluyan, ay kagalakan po yon para sa atin. Amen? Yung mga hindi po nabigyan ng sobre ng panuluyan, pwede naman po kayong maghingi sa mga kabataan. Meron po bang may birthday? Si Michelle, nandito, wala? Tawagin natin yung may birthday dito sa gitna para sa ating panalangin. May birthday po. Ilan taon na? Samahan natin si Helen sa pasasalamat sa kanyang buhay na pinagkaloob ng Diyos. Tayo'y manalangin, mapagmahal at dakilang Diyos. Ikaw ang naghayag ng katotohanan na anuman ang gawin namin sa aming kapwa ay ginagawa namin sa iyo. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na patnubayan mo kami, lalo si Helen Rodriguez na nagdiriwang ng kanyang 51 taon ng kanyang kaarawan. Dumadalangin kami sa iyong pagkalinga at pagmamahal, O Diyos, na ang babaeng ito sa iyong harapan ay nagpapasalamat. Hinihiling namin ang kanyang kalakasan, ang kanyang pagpapala, haba ng buhay, at higit sa lahat, ilayo mo siya sa lahat ng alalahanin at karamdaman. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday po. Meron po tayong second offering. Meron po tayong meeting mamaya, mga WOPIC. Special meeting po. Pinapaalala namin kayo, umattend po kayo alas 2 ng hapon. Mga WOPIC, officers, coordinators, at members ng WOPIC.
Tumayo tayo at ialay natin ang mga salaping handog. Mapagmahal na Diyos na nagkakaloob sa amin ng lahat ng mga bagay, hinihiling po namin na pagpalain mo ang mga salaping ito para sa patuloy na misyon at gawain ng parokya ng Siena. Hinihiling din namin na basbasan mo ang mga tao na nagkaloob nito na patuloy na sumagana sa lahat ng bagay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili tayong nakatayo para sa ating pambansang awit. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatagay't ingatan sa kaalaman pag-ibig sa Diyos sa kanyang anak na si Kristong Panginoon natin. At ang pagkapala ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, isamayin niyo lagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay isamayin niyo. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, bilang tupa ng iisang pastol, humayo tayo na nagpapadama at nagmamalasakit sa ating kapwa. Ibigin natin ang Panginoong Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga, mga minamahal na kapatid, palakpakan natin ang Panginoong Diyos.